Ako si Larry. Iniwan ako ng fiancé ko na magkaroon ako ng sakit. Mabuti na lamang at nakilala ko si Annie at ang kanyang triplets na anak. Sila ang nagbigay sa akin ng rason para bumawi at lumaban sa hamon ng buhay. Ikukwento ko sa inyo ang aking pinagdaanan at kung paano kami naging isang happy family. Masayang-masaya si Julia sa araw ng engagement nila ni Larry. Napakadaming bisita na pawang mayayaman dahil presidente si Larry ng isang malaking kumpanya na nag-e-export ng furniture. Gold digger si Julia at ito na ang pangatlong lalaki na mapapangasawa na sana niya. Kailan mo ba gusto magpakasal, Julia? Nakangiting tanong ni Larry. Nakaupo sila sa isang espesyal na spot sa venue. Katabi niya si Julia na nakasuot ng mga mamahaling damit at alahas. Aba, kung gusto mo, sa susunod na taon na. Ang sagot ni Julia. Sige, bayag ako para makapaganda pa tayo na mabuti. Binalak na nila ang kasal pero makalipas ang ilang buwan ay biglang nanghina si Larry. Nawalan siya ng ganang kumain at palagi na lamang siya nakahiga. Nag-alala si Julia at sinabing magpatingin siya dahil baka kung ano na ang nararamdaman niya at makaapekto pa sa kanilang kasal at sa kanyang negosyo. Sabi ng doktor ay magpahinga lang muna ng ilang linggo pero hindi pa rin siya lumakas. Nagpatingin siya sa ibang doktor at nagulat siya dahil malubha daw ang kanyang sakit. Nalungkot siya sa resulta ng mga test niya. It's a rare type of condition kung saan sarili kong bad cells ang umaatake sa aking healthy cells. Sa ngayon, wala pang lunas dito pero maaari kung subukan na mga gamot na inireseta sa akin at maaari makakita tayo ng positibong resulta. Paliwanag ni Larry pero umirap lamang si Julia. Dumaan ng mga araw. Inalagaan pa din naman ni Julia si Larry pero hindi rin nagtagal at naramdaman niya na gusto na rin itong sumuko. Ang hirap ng sitwasyon natin. Sambit ni Julia. What? Gulat na tanong ni Larry. Hindi ko na nga rin malaman kung matutuloy pa bang kasal na yan eh. Ilang buwan na rin na puro gamot ang nahahawakan ko. Hindi tayo makapasyal. Hindi tayo makapag-shopping o kahit simpleng dinner date. Lagi na lamang tayo dito sa bahay. Palagi ka na lang nakahiga dyan at matamlay. Sabi ni Julia. Umira pa ito at halatang hindi na masaya sa ginagawang pag-aalaga sa kanyang fiancé. Pasensya ka na sa akin, Julia. Hindi ko naman to ginusto. Nahihiyang sabi ni Larry. To be honest, para na nga akong walang nobyo. Para na lang akong caregiver. Malditang sabi pa ni Julia at talaga namang nasaktan si Larry sa sinabi niya. I'm sorry. Mahinang sabi ng binata. Humugot ng malalim na buntong hininga si Julia at saka tumayo. Ay, uuwi na lang ako. Wala na ako sa mood. Magkita na lang tayo next time. Hindi na nakasagot pa si Larry. Nakatingin na lamang siya habang iniiwan siya ng nobyang inaasahan niya na sasama at dadamay sa kanya sa mahirap na kondisyong yun. Iyon na naging simula ng paglamig ng pakikitungo ni Julia kay Larry at isang araw ay nakatanggap na lamang ang binata ng text message mula kay Julia na sinasabing magiging busy daw siya sa bagong career nito kaya hindi muna siya makakadalaw. Dumalang ang pagkikita nila habang nanatili na lamang sa loob ng mansyon si Larry. Malungkot at matamlay, pero isang araw ay naisipan niyang mamasyal. Mang Ambo, mamasyal naman tayo sa paligid-ligid kahit hindi ako bababa para may makita naman akong ibang tao. Ang sabi sa kanyang driver. Sige ho, sir. Sagot ng driver. Sa pamamasyal ay nakilala nila ang mga batang paslit. Magaan ang loob sa kanila ni Larry, kaya naman binilhan pa nila ng pagkain ng mga ito. Tuwan-tuwa naman ang mga bata. Maraming salamat po sa mga pagkain. Pwede po ba pahingi pa ng isa para sa nanay namin? May sakit po siya, kaya kami namamalimos. Ang sabi naman ng sumunod sa malaki. Aba, oo. Iuwi na ninyo lahat yan. Saan ba namin kayo makikita bukas? Papamili daw kayo ng groceries ng boss ko. Doon po sa tabi ng tindahan. Hindi po kami bawal doon. Malapit po bahay namin doon. Ang sabi naman ng pinakamaliit. Kaya lang, maligo muna kayo bago kayo pumunta doon baka kasi magkasakit kapag lagi kayo madumi. Ang bili ni Mang Ambo.
Opo, opo! Halos sabay-sabay na sinabi ng tatlong bata. Kumaway ang mga bata hanggang sa sila'y makaalis. Lubos ang kasiyahan nila sa mga pagkain na ibinigay sa kanila ni Larry. Si Larry din naman ay masaya din na nakatulong siya sa kanila. Namili na si Mang Ambo ng groceries bago sila bumalik sa mansyon. Nanatili lamang si Larry sa kotse at ang driver na lamang ang namili ng mga pagkain. Hindi naman pala lahat ng magulang ay pabaya, kagaya na sa mga batang yun. Baka wala na silang tatay at may sakit naman ng nanay. Opo sir, merong hindi lang pinapalad makapagtrabaho. Ang iba naman ay may sakit at walang pampagamot. Sabi ni Mang Ambo. Napatango na lamang si Larry. Naisip niya na mapalad pa din siya dahil kaya niya magpagamot, hindi tulad ng mga taong walang sapat na pera, kaya naman nakapagpasya siyang tulungan ng mga ito. Sa dami naman ng pera niya ay hindi iyon mauubos kahit tumulong siya sa mga tao. Kinabukasan ay maaga naligo ang mga bata at naghintay sila sa tabi ng tindahan. Maaga din naman dumating sina Larry na may dala ng groceries. Aba, ang aga niyo at masunurin kayo. Nakaligo na't mukhang mababango. Ang gagwapo pala ninyo. Masayang sabi ni Larry. Nakasuot siya ng mask at sa bintana lamang ng kotse nakikipag-usap. Hindi siya maaaring ma-expose sa ibang tao na baka may sakit. Maganda at mabait po nanay namin, sir. Patay na po tatay namin. Ano nga po pala pangalan niyo? Tanong ng isa. Tito Larry na lang ang itawag niya sa akin. At siya naman si Mang Ambo, ang aking mabait na driver. Ako po si Dan, siya si Ben at siya naman si Val. Maraming salamat po sa tulong niyo sa amin. Sabi ni Dan. O sige, hanggang sa susunod nating pagkikita ha. Mag-iingat kayo palagi. Salamat po uli. Huwag kayong mag-alala at kapag kaya ng katawan ko'y babalik kami dito para magdala ng mga pagkain ninyo. Sana nga may contact number sana kayo. Wala po kaming cellphone eh. Huwag kayong mag-alala at padadalan ko kayo ng cellphone kay Mang Ambo para kahit na papaano ay may communication tayo. Sabi ni Larry. Maraming salamat po! Tuwan-tuwa mga bata nang marinig ang tungkol sa cellphone. Kumaway na naman sila ng walang humpay hanggang sa hindi na nila makita ang sasakyan ni Larry. Para nakakalimutan ni Larry ang sakit niya kapag nakakatulong siya at sa pakiramdam niya ay unti-unti na siya lumalakas. Para ba nagkaroon siya ng bagong purpose, nagkaroon siya ng pag-asa na gumaling. Pero isang araw na papunta sila sa botika ay may nakita silang mga batang nagtatakbuhan na mabilis. Nakita rin nila ang mga humahabol na mukhang mga goons. Hininto ni Mang Ambo ang sasakyan at pinasakay ang mga bata, kaya't hindi na sila nahabol ng mga mama. Doon nila napansin na sina Dan, Ben at Val pala ang mga bata. Nako, kayo pala yan. Sino yung mga mama na humahabol sa inyo? Mga sindakato po yata. Wala na kasi yung mga bata na namamalimos para sa kanila, kaya naghahanap na naman sila ng iba. Mabuti po nakita nyo kami. Sabi ni Ben. Sa presinto po ba tayo, sir? Tanong ni Mang Ambo. Sa butika muna tayo, pagkatapos sa bahay tayo tumuloy. Kailangan mabili ang mga gamot ko eh. Yakap ni Larry ang bunsong si Val dahil nanginginig ito sa takot. Huwag na kayo matakot, dahil ligtas na kayo. Hindi namin kayo pababayaan. Eh bakit ba kayo nasa kalye? Naglalaro lang po sana kami, nakalimutan namin na bawal na kami lumabas dahil may nangunguha daw ng bata. Sagot ni Ben. Inuuwi nga muna nila sa bahay ang mga bata dahil baka matroma kapag sa police station nila tinuloy. Tatanungin sila doon ng paulit-ulit tungkol sa nangyari. Hinayaan silang maglaro sa malawak na hardin ni Larry. Wow sir, bahay niyo po ito? Gulat na tanong ni Val habang iginagala ang paningin sa loob ng malapalasyong mansyon. Pawang mga mamahaling furniture nasa loob. Oo, bahay ko to. Bakit mo na itanong? Nakangiting sabi ni Larry. Sobrang laki po at ang lawak ng bakuran, pwedeng palaruan. Maaari kayong pumunta dito kahit anong oras niyo gusto. Pwede kayong maglaro dito. Sagot ng binata. Talaga po? Halos sabay-sabay na tanong ng mga bata. Oo naman. Ani Larry. Habang nag-uusap sila, ay dumating naman ang kasambahay na may dalang tray na mga pagkain. Natulala ang mga bata. Inilapag ng kasambahay ang mga pagkain sa lamesa. Fried chicken,
pizza at hamburgers. Nakita ni Larry na lalong nagutom ang mga ito pero hindi agad sila kumuha ng pagkain. Hinintay pa nila na sabihan sila ni Larry. Kaya naman lalo siyang humanga sa mga bata dahil kahit hirap sila sa buhay ay magandang pagpapalaki sa mga ito. Kumain na kayo. Para sa inyo talaga mga yan. Nakangiting sabi ng binata. Yay! Sigaw ng mga bata. Tuwan-tuwa ang mga ito. Iyon ang unang beses na makakain sila nga ng mga ganong kasarap na pagkain. Nagsimula ng kumain ng mga bata at talaga namang enjoy na enjoy sila. Panay halakhak at high five pa mga ito habang kumakain. Nakamasid lamang si Larry sa mga bata habang kumakain ng mga ito. May kung anong pumukaw sa puso niya. Masaya siya na natutulungan niya ang mga bata. Habang kumakain ay nagsalita si Val. Pwede po bang huwag ko na lang kainin ang hamburger ko? Iuuwi ko na lang po kay nanay. Kumain ka lang dyan, madami pa yan. Iuwi niyo na lahat ng matitira niyo. Paano po kayo? Kumain na po ba kayo? Tanong ni Dan. Napangiti si Larry sa magandang asal ng bata. Tapos na akong kumain. Bawal din kasi sa akin ng mga yan dahil may sakit ako. Puro gulay at prutas lamang kinakain ko sa ngayon. Paminsan na steamed fish and chicken din. Ano po bang sakit nyo? Bakit po kayo maputla at matamlay? Usisa ng bata. Hindi ko na ikukwento dahil komplikado at hindi nyo rin maiintindihan. Pwede po namin kayong puntahan dito para malibang naman po kayo. Parang ang lungkot po kasi dito sa bahay nyo eh. Talagang gagawin niyo yun? Lumiwanag ang mukha ng binata. Oo naman po. Bakit yun naman yung gagawin? Hindi niyo naman ako kamag-anak. Mabait po kayo sa amin, kaya mabait din po kami sa inyo. Natuwa lalo si Larry sa mga bata. Bibo at mababait ang mga ito. Kahit pa mahihirap sila ay kita na maganda ang pagpapalaki sa kanila. Para lumakas nga siya at nanatili siya nasa hardin habang naglalaro ang mga bata. Nakamasid lamang siya at panay ang tawa. Kinagabihan, ipinahatid ni Larry ang mga bata sa nanay nila. Nagpauwi din siya ng mga pagkain para sa mga bata. Ipapahatid ko na kayo kay Mang Ambo mga bata. Uwi ka ni Larry. Salamat po sa lahat, Tito Larry. Napakasaya po namin ngayong gabi at busog na busog din po kami. Masayang sabi ni Ben. Nang gabing yon, pinag-iisipan ni Larry kung ano ang magandang gawin para ligtas sa mga bata. Naisip niyang ampunin sila, pero paano ang kanilang nanay? Kinabukasan, dumating na si Julia at naikwento ni Larry ang mga nangyari at ang plano niyang ampunin ng mga bata. May sakit ka pa nga, Larry. Naisip mo pa mag-ampun ng mga bata, may nani pa naman pala. Naku, wag mo ko asa mag-alaga sa'yo at mga batang yun ah. Galit na sabi ng dalaga. Naisip ko kasi na baka hindi na ako gumaling at hindi mo na ako pakasalan. At least may mga ampun ako na makakasama sa buhay. Mabuti sa'yo na nanggaling yan, Larry. Nagpunta lang ako dito para magpaalam sa'yo. Sorry pero hindi na ako makapaghintay ng paggaling mo. Lalo na ngayon na balak mo pa akong gawing yaya ng mga batang hindi ko naman anak. Paalam, Larry. Sabi ni Julia sabay alis. Nalungkot si Larry, hindi lang dahil iniwan na siya ni Julia, kundi paano ang mga bata. Nalungkot siya dahil paano nga kung hindi na siya gumaling. Nagtaka din siya dahil parang hindi siya masyadong saktan sa pag-alis si Julia. Marahil, dahil bago pa man ito umalis, ay nararamdaman na niya ang unti-unting paglayo ng loob nito sa kanya. Sir, paano po kung pati ang nanay nila ay ampunin na ninyo para hindi kayo makasuhan ng kidnapping? Tanong ni Mang Ambo. Aba, oo nga no. Maganda na isip mo na yan, Mang Ambo. Sige, pakihanap ninyo nanay para makausap ko. Hinanap ni Mang Ambo ang nanay ng mga bata at nakita naman niya kaagad. Payat at halatang may sakit ang nanay nila. Isinama niya ito sa mansyon para makausap ni Larry. Magandang araw ho. Ako ho si Annie, ang nanay ng triplets. Magalang na sabi nito. Magandang araw din. Mabuti na lamang at sumama kayo dito para makausap ko kayo. Triplets pala sila. Akala ko magkakapatid lang sila dahil iba-iba sila ng height. Oo, triplets sila. Teka, bakit yung ako gustong makausap?
Naawa po kasi ako sa mga anak ninyo, kaya gusto ko sana na dito na sila tumira kasama ninyo kung papayag kayo. Mas magiging maayos ang buhay nila dito at makakapag-aral pa sila sa maayos sa paaralan. Pati ang pag-aaral nila, sasagutin ko na rin. Napakalaking tulong po sa amin ang inaalok niyo, sir. Hindi na nga po sila nakakalabas ng bahay dahil sa mga nangunguha ng bata. Sagot ng kanilang nanay na si Annie. Mabuti naman at pumayag kayo. Huwag na kayong bumalik sa bahay ninyo at ipapamili na lang kayo ng aming labandera ng damit at gamit. May sakitin po kasi ako kaya hindi masyado makalabas. Aalagaan po namin kayo, Tito Larry, sabi ni Dan. Naku, salamat naman Dan. Muling nabuhayan ng loob si Larry sa narinig. Naramdaman muli niya na may nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya. Nang gabing yun, nag-iisip si Larry. Parang bigla siya nagkaroon ng malaking pamilya. Bata pa naman ako. Paano kung magpunta ako sa ibang bansa doon magpagamot? Bulong ni Larry sa sarili. Tama, hindi ako magpapatalo sa sakit na to. Inasikaso niya ang lahat ng maiiwan niya sa kumpanya at sa mansyon. Ipinatawag niya si Annie at kinausap ng seryoso. Ipinatawag niya daw ho ako? Tanong ng dalaga. Gusto ko lang sana magbilin. 1 linggo mula ngayon ay aalis na ako para magpagamot sa ibang bansa. Kailangan na rin na gumaling ka, Annie, para maalagaan mo mabuti ang mga bata. Lahat naman ng suporta ibibigay ko sa iyo, basta gumaling ka lang. Asma lang naman ang sakit ko. Naibili na rin ako ni Mang Ambo ng gamot. Kulang lang talaga ako sa gamot at masusustansyang pagkain at bitamina. Madali lang ho kung makarecover dahil maayos ng aming tirahan dito at nakakakain ako ng maayos na pagkain. Napakalaki ng utang na loob naming mag-iina sa inyo, sir. Basta, hindi lang mapabayaan ng mga bata ay masaya na ako. Hatid sundo sila ni Mang Ambo sa eskwela at nagpadagdag na ako ng gwardiya dito sa mansyon para mapanatag ang loob ko habang nasa malayo kayo. Mag-iiwan din ako ng sapat na pera na panggastos nyo dito. Gusto kong mabili ninyo mga pangangailangan ninyo, pati na rin ang mga bagay na magpapasaya sa inyo. Napakabait niyo po sa amin. Naluluhan sabi ni Annie na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa magandang kapalaran na tinatamasa nilang mag-iina. Dahil mabuti rin kayo. Sagot naman ni Larry. Kung wala lang sana akong sakit ay maalagaan ko rin kayo, sir, kahit bago lamang kayo umalis. Pasensya na po. Baka sa mukha ni Annie ang maganda at maamong mukha kung hindi lang siya sobrang payat ngayon. Pinilit niyang magsilbi kay Larry kahit man lang sa paghahanda ng pagkain sa buong maghapon. Naintindihan ko naman ang kalagayan mo at sapat na sa akin na gusto mo akong alagaan. Para ako nagkaroon bigla ng pamilya. Bukod sa 3 anak ay asawang maasikaso. At bigla silang nagtawanan lahat kaya namula naman si Annie at pati na rin si Larry. Parang napahiya siya sa sarili niyang biro. Aba, kung mag-aasawa ulit si nanay, gusto ko na si Tito Larry na napakabait na ay gwapo pa. Ang sabi ng makulit na si Val at sumang-ayon naman ng 2 pang bata. Sumunod pala mga ito kay Annie papunta kay Larry. Naku, nagkakabuluhan na yata tayo dito ah. Ay, parang ayoko na tuloy umalis kasi mamimiss ko kayong lahat. Emosyonal na sabi ni Larry. Ngayon lang naging masaya sa mansyon dahil nagkaroon ng mga bata. Isang araw ay nagising na lamang si Larry na napakasama ng kanyang pakiramdam. Ang doktor ay may mga araw daw talaga na bumabagsak ang kanyang immune system at sumasama ang kanyang pakiramdam. Isa daw yun sa mga side effects ng kanyang gamot. Nagulat na lamang siya na may kumatok sa kanyang pinto. Come in. Marahang sabi ni Larry. Mahina ang boses niya at halatang may iniinda. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Annie. Pasensya na po, sir. Naabala ko ho ba kayo? Nahihiyang sabi nito. Okay lang. Nakahiga lang naman ako dito at nagpapahinga. May kailangan ka ba, Annie? Tanong ni Larry. Wala naman ho. Nalaman ko lang kasi na masama daw pong pakiramdam ninyo kaya dinalhan ko po kayo ng mainit na sabaw. Pero wala nga ating cook. Nag-day off siya. May sakit ako kasi ang anak niya kaya pinapabayaan ko na. Kunot noong tanong ni Larry. Ako po nagluto nito. Hindi ka na dapat nag-abala. Masama din ang pakiramdam mo. Nag-aalalang sabi ni Larry pero natouch siya sa ginawa ni Annie. Kaya ko naman po. Maganda rin po yung kumikilos ng kaunti dito para lumakas ako.
Isa pa, importante kung kumain man lang kayo kahit sabaw para lumakas naman po ang pakiramdam ninyo. Masarap po ito at Maraming salamat, Ani. wika naman ni Larry dahil ngayon lang ulit niya naramdaman na may mag-alala at mag-asikaso sa kanya. Bago kasi siya magkasakit, ay hindi naman siya inaasikaso ni Julia. Siya pa nga nag-aalaga sa dalaga. Na magkasakit naman siya, ay madalas daw siyang sumbatan nito na mahirap daw kasing mag-alaga at hindi naman daw siya pinalaki ng magulang niya para maging caregiver lang. Tinulungan ni Annie na umupo ng maayos si Larry at saka ito sinubuan. Nakaramdam na matinding emosyon si Larry nang dumampi sa kanyang braso ang malambot na kamay ni Annie. Naaliw sa kwentuhan nila si Larry dahil halatang napakabuting tao ni Annie. Wala namang inaasahan si Larry ng utang na loob at pagbabalik ng pabor mula kila Annie. Tinulungan niya ang mga ito, kaya't naman pilit nilang ibinabalik ang tulong na yon. Nang matapos kumain si Larry, ay nanood naman sila ng TV. Ilang sandali naman ay pumasok din ang mga bata. "Andaya, nanonood kayo ng TV, hindi nyo kami sinama," sabi ng mga bata. Wala naman kasi kayo kanina. Hali kayo, dito kayo sa tabi ko. Natawa si Larry at nagsitalo ng mga bata sa kanya. Sinaway naman agad ni Annie ang mga anak. "Baka masaktan niyo siya, mag-ingat nga kayo." Ayos lang, hindi naman nila ako nasasaktan. Isa pa, masaya talaga ako kapag nandito ang mga bata. Para bang lumalakas ako kapag kasama ko sila kahit makukulit sila. Kaya salamat sa inyong mag-iina. Nagkaroon ako ng pag-asa sa buhay. Nagkaroon ako ng dahilan para lumaban. Emosyonal na sabi ni Larry. "Salamat ho, tinulungan niyo ho kami ng walang ibang gustong tumulong sa amin. Pinandidirian at iniiwasan kami ng mga tao sa labas, pero kayo ho, tumulong pa sa amin. Hindi po namin yan makakalimutan, kaya handa rin po kaming tumulong sa inyo sa abot ng aming makakaya." Emosyonal na sabi rin ni Annie. Naging malapit ng husto ang mga bata kay Larry, at pati nga si Annie ay napalapit na rin sa kanya. Kung may makakakita nga sa kanila, ay aakalaing isa silang totoong pamilya. Naudlot ang pag-alis ni Larry, kaya naman lihim na natuwa si Annie, pero hindi nagtagal, ay dumating din ang araw na kailangan talagang umalis si Larry. Ipinatawag niya si Annie para makausap ng seryoso. Gusto sana kita makausap tungkol sa sakit ko. Malubat hindi pangkaraniwan ng sakit ko, kaya susubukan kong magpagamot sa ibang bansa. Baka sakaling gumaling pa ako. Kapag hindi na ako gumaling o makabalik man lang, ikaw nang bahala sa mga bata at sa mansyon. Wala kayong poproblemahin sa pera. Inasikaso ko na ito lahat. Ha? Ganun ba kalala ang inyong sakit, sir? Huwag naman po kayo magbiro ng ganyan. Parang namamaalam na kayo, sir. At hindi napigil ni Annie na umiyak. Inakbayan siya ni Larry habang nakaupo sila. Ramdam niya ang balikat ni Annie na napakapayat. Huwag kang umiyak. Umaasa naman akong matagumpay ang pagpapagamot ko na ito. Huwag mo na sana sabihin sa mga bata dahil ayoko malungkot sila pag-alis ko. Huwag kang mag-alala. Ipagdarasal ka namin. Tahan na, baka malata nila na umiiyak ka. Kapag nakita ng mga bata na malungkot tayo, malulungkot din sila. Kailangan nating maging matatag para sa mga bata dahil sa atin sila humuhugot ng lakas ng loob. Tama ka. Magpapakatatag ako para sa mga bata at hihintayin kong pagbabalik mo. Naniniwala akong gagaling ka. Sa araw ng pag-alis ni Larry, ay hindi siya nagpahatid sa mga bata dahil baka lang mag-iyakan sa airport. Niyakap siya ng 3 bata at hindi nga napigilan na mag-iyakan. Nahihiya si Annie na yumakap kay Larry, pero sinanyasan siya ni Larry na lumapit sa kanya. Huwag ka na mahiya sa akin. Hindi na ibang turing ko sa inyong lahat. Mga bata, huwag niyong pababayaan ng nanay niyo Sabay yakap ni Larry kay Annie, kaya nasalatan naman niya ang payat na katawan ni Annie. Napapikit siya na mariin sa awa dito. Kung malakas lang sana siya, ay siya na mismo ang mag-aalaga kay Annie. Nangako siya sa sarili na magpapagaling ng husto para pagbalik niya, ay siya na mismo mag-aalaga sa mag-iina, lalo na kay Annie. Hinatid na ni Mang Ambo si Larry sa airport. Pagkababa ng gamit ni Larry, ay yumakap din sa kanya si Mang Ambo. Mag-iingat po kayo lagi, sir. Ikaw nang bahala sa lahat. Salamat Magkikita pa tayo ulit. Babalik pa po ako, Mang Ambo. Pangako yan. Magpagaling po kayo, sir. Ipagdarasal po namin kayo palagi at huwag po kayo mag-alala at ako na munang bahala kay Annie at sa mga bata.
Salamat mga bo. Isa kang maasahan tao at balang araw, may babalik ko rin sa iyo lahat ng kabutihan at katapatan mo. Nang nasa eroplano na, ay nakatingin si Larry sa bintana at tanaw ang mga ulap. Naluha siya dahil gusto niya pang gumaling at bumalik sa pamilyang sandali pa lang niyang nakasama. Pagdating sa Singapore, ay agad siya nagpahinga sa hotel na inupahan niya. Naganda para sa check-up sa pinakamagaling daw na doktor doon. Kinabukasan, ay nandoon na rin ang nurse na kinuha niya para maging caregiver niya doon. Matapos sa madaming lab test, ay nagpahinga na ulit siya sa hotel. Palagi naman nakaalalay ang kanyang nurse kaya hindi siya nahirapan. 2 araw pa ay lumabas na mga resulta ng mga test. Hindi na nagulat si Larry dahil pareho rin naman ang mga resulta. Pero ang maganda ay may mga makabago silang paraan para maggamot ng kanyang sakit. Napaka-high-tech na mga kagamitan doon kaya umasa si Larry na madali siyang gagaling. Mahirap at masakit ang mga proseso pero kailangan tiisin ni Larry. Sinusubukan sana nilang tawagan si Larry pero ayaw niya makita siya ng mga bata na hindi pa maayos ang kalagayan niya. 2 buwan na si Larry sa ospital pero kaunti pa lang ang ginhawa na nararamdaman niya. Nawawala na sana siya ng pag-asa nang biglang may dumating na isa pang dalubhasa na doktora. Pinag-aralan ang kaso niya at sinabing alam na niya kung paano ang mas mabilis na paraan para si Larry ay gumaling. Naging matagumpay ang ginawang operasyon ng bagong dating na doktor kaya si Larry ay nagpapalakas na lang ngayon bago siya tuluyang makalabas ng ospital. Ay, mabuti naman at nakalabas na tayo ng ospital. Sana mabilis din ang recovery ko dito sa hotel para makauwi na ako agad. Ayoko na dito. Gusto ko nang umuwi ng Pinas. Malakas na sabi ni Larry sa sarili. Inayos na siya ng kanyang nurse at inihanda sa pagtulog pero malalim na ang gabi ay gising pa rin siya. Naiisip niya si Annie at ang mga bata. Gustong-gusto na niyang umuwi. Sa pagkakahiga ni Larry, ay naisip niya kung kumusta na kaya sila sa Pilipinas. Nag-aalala kaya sila kung buhay pa ako, lalo na si Annie. Sana pala hindi ko na ipinagtapat sa kanyang kalagayan ko. Sana sa pagbabalik ko, mataba na siya at wala nang hika. Ang opisina naman ay sigurado na asikaso ng Vice President ko. Ay, makatulog na nga din. Kinabukasan ay hindi na nakatiis si Larry na tumawag sa mansyon. Hello? Hello sir, kumusta na po kayo? Sagot ng loyal na driver niya. Mabuti namang ambo, baka po sa 1 buwan ay makauwi na ako dyan. Ay, salamat sa Diyos at nakaligtas kay sir. Sandali po tatawagin ko mga bata. Sabi ni Mang Ambo. Dumating ang mga bata at nilagay ni Mang Ambo sa speakerphone ang cellphone. Hello po Tito Larry! Miss na namin kayo. Kailan kayo uuwi? Sabi ng mga bata na halos sabay-sabay na nagsasalita. Halatang excited ang mga ito. Mabuti na ako, nagpapagaling na lang. Malapit na akong umuwi. Kasi miss ko na kayo. Nanay niyo, pwede ko ba makausap? Sige po, tatawagin ko po. Makalipas lang ang ilang sandali, ay si Annie naman ang humawak ng cellphone. Hello, sir. Kumusta na kayo? Sana po maigi na kasi pinagdarasal ko kayo araw-araw. Mabuti-buti na. Maayos ang operasyon kaya baka sa 1 araw, buwan, ay makauwi na ako. Salamat sa mga dasal mo, Annie. Sana pag-uwi ko, wala ka na rin sakit. Magaling na po ako, sir. Kaya pag-uwi ninyo, ako na mag-aalaga sa inyo. Naku, sigurado mabilis akong gagaling kapag ikaw nag-alaga sa akin. Sige, matutulog na ako. Ingat kayo dyan. Makalipas ang 1 buwan, ay excited na silang sumundo sa airport. May sarili siyang wheelchair, kaya nag-uunahan ng mga bata magtulak sa kanya, kaya inagaw ni Mang Ambo ito sa kanila. Gusto po namin itulak ang wheelchair ni Tito Larry. Ayan yun si Mang Ambo at baka kung saan ako pulutan kapag kayong 3 nagtulak sa akin. Oh, nasa lang nanay ninyo? Nagluluto po si nanay kaya hindi na siya sumama. Maghihintay na lang daw po siya sa bahay. Sabi ni Val na hindi bumibitaw sa braso ni Larry. Napangiti si Larry. Naalala niya kung gaano kaasikaso si Annie. Sa wakas ay makakasama na ulit niya ito at matitikman na muli niya ang mga luto nito. Mararamdaman na ulit niya ang init ng pag-aalaga nito sa kanya. Napakasaya din ni Larry dahil may 3 bata na sumundo sa kanya. Hindi man niya kadugo ay naramdaman niya ang pagmamahal ng mga ito at ang pagkasabik sa pagbabalik niya. Kita niya sa mga mata ng mga ito
ang totoong kaligayahan sa kanyang pagbabalik. Good morning po, sir. Welcome back po at higit sa lahat, salamat sa Diyos at nakaligtas kayo. Hindi nakilala agad ni Larry si Annie. Tumaba ito at masiglang masigla, hindi kagaya nung umalis siya. Doon niya nakita na napakaganda pala ni Annie. Annie, ikaw na ba yan? Ang laki ng pinagbago mo. Muntik na kitang hindi makilala. Mabutit magaling ka na rin. Bihira na kasi akong antakihin ng hika at lumakas na rin po ang aking resistensya. Tumaba na rin ako dahil puro masusustansyang pagkain ang nakakain namin dito. Salamat sa'yo. Paliwanag ni Annie. Namula na naman si Annie at napunayo ng mga bata. At si Dan, si Ben at si Val, nagsilaki na rin. Tumangkad at tumaba na rin. Manghang sabi ni Larry. Lahat po ito ay dahil sa kagandahan loob ninyo sa amin. O, sige, pumasok na tayo sa loob kasi nagugutom ako sa biyahe. Excited na akong kumain na luto mo, Annie. Matagal ko ring inaasam na makakain ng mga espesyal na luto mo, pero baka naman napagod ka. Sabi ng binata na akay ang mga bata papasok ng bahay. Hindi naman masyado. Talagang pinaghandaan kong pag-uwi mo. Madamdaming sabi ni Annie habang nakasunod lang sa kanila. Masaya ako makita ka muli, Annie. Sabi ni Larry at tumigil pa ito sa paglalakad at hinarap si Annie. Masaya din ako na nandito ka na ulit. Kami din po! Sigaw ng mga bata. Sa loob ng bahay ay masayang binuksan nila ang mga pasalubong nila mula kay Larry. Pati ang mga staff niya sa bahay ay may pasalubong lahat. Tuwan-tuwa ang mga bata. Isang malaking kahon ng mga laruan, sabon, tsokolate, pabango at mga damit ang pasalubong ni Larry. Salamat po sa mga pasalubong ninyo. Ang gaganda po at nagustuhan po namin lahat. Mabuti naman at nagustuhan ninyo. Sagot ni Larry. Ang kay Annie ay ibinigay niya na silang dalawa na lang sa sala pagkatapos kumain. Ito nga palang para sa iyo, Annie. Para sa pag-aalaga mo sa mga bata at sa mansyon. Para na rin sa pagpapalakas ng loob ko. Isa ka sa mga naging inspirasyon ko para lumaban sa hamon ng buhay. At sinuot ni Larry kay Annie ang isang bracelet. Naalala ni Larry si Julia. Siya dapat ang sinusuotan niya nito kung hindi lang sana siya sumuko. Maraming salamat, sir. Ang paggaling niyo lang ang napakalaking bagay na sa akin. Nagpahinga na si Larry sa kwarto at doon ay naisip niya ulit si Julia. Babalik ka pa kaya sa akin ngayon Magaling na ako. Matutuloy pa kaya kasal namin. Sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng magkaanak dahil sa naging sakit ko. Paano kung wala nang magmahal sa akin dahil hindi na ako magkakaanak? Bulong ni Larry sa sarili. Nakatulog na lamang siya sa sama ng loob at pag-aalala. Basa ang kanyang unan mula sa luha dahil ng masakit na alaala ng mga panahong lugmok siya sa sakit. Kinabukasan naman, si Larry sa isang malakas na katok sa kanyang pinto. Pasok! Sabi ni Larry. Inakala kasi niya na isa sa mga batang kumakatok. Napangiti pa nga siya dahil na-miss niya ang paglalambing ng mga ito. Sa pagkagulat niya, si Annie pala ang kumatok. Pumasok ito ng dahan-dahan sa kanyang pinto. Good morning! Bati ni Annie. Good morning din, Annie. Ikaw pala yan. Bakit ka nga pala nandito? Nagluto kasi ako ng almusal. Hindi ko alam kung kakain ka o gusto mong dalhan na lang kita dito. Gising na ba mga bata? Wala sila. Nasa labas papunta sa park. Nakasanayan kasi nilang mag-jogging tuwing umaga pagkatapos idediretso sa park para maglaro. Sige. Sasabayan na kita mag-breakfast. Pero parang na-miss ko kasi ang hardin. Okay lang ba na doon tayo kumain? Oo naman. Aayusin ko ng mga pagkain na tatawagin na lamang kita kapag nakapaghanda ng lamesa. Tutulungan na lamang kita maganda. Naku, wag na. Baka mapagod ka lang. Ako na, kaya ko naman to. Ay naku, basta tutulungan kita. Nagtungo na sina Annie at Larry sa hardin. Sa kusina, kinuha nila ang mga pagkain at dinala ang mga yun sa hardin. Ay, matigas pa rin ang ulo mo. Sinabi ko nang ako na pero nangungulit ka pa rin. Magaling na ako at kaya ko na maghanda ng pagkain natin. Hindi na akong dating Annie na hikain at payatot. Alam ko namang magaling ka na, pero gusto ko lang na magkatulong sa'yo sa paghanda ng pagkain. Sige na nga, mapilit ka eh. Halakhak ni Annie. Maya-maya ay naghanda na sila ng pagkain at nagkwentuhan tungkol sa buhay ng isa't isa. Ilang buwan din kasing nanatili sa Singapore si Larry. Nang mahanda na nila ang pagkain,
ay umupo na sila at nagsimulang kumain. Noong mga panahon na sa Singapore ako, siguro maraming naliligaw sa'yo, no? Umingat lang ang mga pisngi ni Annie sa hiya. Hindi niya akalaing tatanungin siya ng ganoon ng binata. Naku, walang naliligaw sa akin. Hindi naman ako umalis ng bahay at wala naman akong kakilala dito. Kaya wala namang manliligaw sa akin. Pero kung paano kung may maligaw sa'yo? Wala na ako sa isip ko mga bagay na yan. Ang atensyon at oras ko ay nasa mga bata na lamang. Napakabuti mong ina. Pero tingin ko, Annie, dapat iniisip mo rin ang iyong sarili. Wala namang masama kung magmamahal ka muli. Paano kung yung tao palang magmamahal sa'yo ng totoong-totoo ay nasa paligid-ligid kaso hindi mo pinapansin? Naramdaman naman ni Annie ang ibig sabihin ni Larry, kaya bigla siya napayuko at nahiya. Namula pa nga mga pisngi niya. Kinagabihan, ay hindi makatulog si Larry, kaya naisipan niyang pumunta ng kusina para magtimpla ng gatas at naisipan niyang uminom ng gatas sa hardin. Nagmumuni-muni na rin siya sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Naisip niya mga nangyari sa kanyang buhay. Laking gulat niya nang dumating si Annie. Good evening, bati nito. Oh, good evening din. Bakit gising ka pa, Annie? Ayos ka lang ba? Isama bang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Larry. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Nagising lang ako kasi nagugutom ako. Nakangiting sabi ni Annie. Pareho pala tayo nagugutom. Halika, hati na lang tayo dito sa gatas ko. Naparami din ang timpla ko eh. Alok ng binata. Huwag na, ubusin mo yan at kailangan ng katawan mo yan. Kukuha na lamang ako ng sakin. Umalis si Annie para kumuha ng sarili niyang gatas. Nang bumalik ito, ay may dala na rin siyang tinapay na nakalagay sa platito. Heto, tikman mo yung tinapay na ginawa ko. Wika ng dalaga sabay abot ang pagkain kay Larry. Ginawa mo tong tinapay? Tanong ni Larry. Oo naman. Sagot ni Annie at naupo ito sa bakal na upuan sa tabi ni Larry. Baka naman masyado ka nang napapagod sa mga ginagawa mo dito ha? Pag-aalala ni Larry. Hindi naman, ayos lang ako. Enjoy nga tinutulungan din ako ng mga bata. Lahad ni Annie. Mababait talaga mga batang yan. Kamusta naman kayo dito nang wala ako? Usisa ni Larry. Maayos naman ang lagay namin dito, pero syempre, mas masaya na ngayon dahil nandito ka na. Nagulat din si Annie sa kanyang sagot, na mula mga pisngin niya. Pero totoo naman kasi yun. Habang nasa Singapore si Larry, ay miss na miss niya ito at panay ang dasal niya na gumaling na sana ito. Nakaramdam ng tuwa si Larry sa kanyang narinig. Namiss ko rin ang mga bata. Lagi ko silang naalala nung nasa Singapore ako. Yan ang ginawa kong inspirasyon para gumaling ako agad at makauwi dito. Kuwento ni Larry. Kami rin naman dito, namiss ka namin at talagang masaya kami na magaling ka na. Sabi ni Annie. Sarap ng tinapay ah. Baka gusto mo magnegosyo. Pwede ka magluto ng mga tinapay at magtayo-tayo ng bakery. Yan lang naman ang alam kong gawin. Nahihiyang sabi ni Annie, pero natutuwa siya sa suporta at tiwala ni Larry. Pwede ka naman mag-aral o kaya pwede kitang ipasok sa culinary school or sa baking classes. Alok ni Larry. Naku, huwag na. Sobra-sobra nang naitulong mo sa amin. Ayoko namang umabuso. Pagtanggi ng dalaga. Hindi naman abusong tawag doon dahil ako naman ang nag-aalok. Sige, pag-iisipan ko. Sabi ni Annie. Basta sabihan mo lamang ako kapag handa ka na ha. Ilan sandali pa silang nanatili sa hardin na yon. Nagkwentuhan lamang sila at pareho nilang namiss ang isa't isa. Pareho silang nagtatago ng totoo nilang nararamdaman. Gusto na sanang umamin ni Larry pero natatakot siya sa maaari maging reaksyon ni Annie. Baka kasi tumanggi na ito sa mga iaalok niyang tulong. Si Annie naman ay wala ring lakas ng loob na umamin. Nang susunod na araw naman ay naisipan ni Larry na igala sa mall ang mga bata. Mga bata, gusto niyo bang mag-mall? Mall po! Opo, gusto po namin! Sabay na sabi ng mga bata. Naku, baka naman mabinat ka niyan. Saway ni Annie. Kaya ko na, gusto ko rin makapaglakad na malayo-layo. Ipapasunod na lamang natin ng wheelchair para at least may alalay ko sakaling mahirapan man ako. Pero sa tingin ko, kaya ko naman. Sure ka ba? Huwag mo intindihin ng mga bata ha, maaari naman tayong pumasyal sa ibang araw kapag mas malakas ka na. Sabi pa ni Annie. Kaya ko na, Annie. Huwag ka masyadong mag-alala. At natuloy nga ang araw na pumasyal sila.
Ipinamili ni Larry ng mga pagkain, laruan at mga damit ng mga bata. Pati nga si Annie ay pilit niyang binilhan ng damit kahit pa tumatanggi ito dahil hindi naman daw siya kailangan ng magandang damit dahil nasa bahay lang naman siya palagi. Tuwan-tuwa ang mga bata na mamili ng mga gamit nila. May mga libro at laruan pa nga. Lang ang unang pagkakataon na nararanasan nilang mamili ng ganoon. Kadalasan ay mga bigay ang mga gamit nila o kaya naman ay mga napulot nila sa basurahan. Kaya naman hindi mapigil ni Annie ang maging emosyonal sa sobrang tuwa para sa kanyang mga anak. Maraming salamat sa lahat ng tuwa. Sobrang sige ng mga anak ko. Nahihiyang sabi ni Annie. Masaya ako na masaya sila. Habang naglalakad sila papunta sa restaurant kung saan sila kakain, ang kasalubong naman nilang kaibigan ni Larry si Hill. Kumusta ka na, Larry? You look good, pre. Salamat. Galing ako ng Singapore at awa ng Diyos, okay naman ang operasyon ko. Eto't malakas na rin ako kahit na papaano. I'm glad to hear that. Baka kaya ka naman lumakas agad dahil magaling yung nag-aalaga sa'yo. Biro ni Hill. Oo. Magaling nga nag-aalaga sa akin, pati ang mga batang to. Silang isa sa mga dahilan kung bakit ako lumalakas at kung bakit ako nagkaroon ng bagong pag-asa na gumaling. Mabuti naman pare. Deserve mo yan after what Julia did to you. Deserve mo rin maging masaya. Sana magtuloy-tuloy na yan. Huwi ka ni Hill. Salamat. Ito nga pala si Annie. Pakilala ni Larry. At hindi na nga yan na ipakilala ang mga bata dahil nauuna nang maglakad ang mga ito dahil excited silang kumain sa isang malaking restaurant. Hindi na kita na ipakilala sa mga bata ngayon at nagsisitakbuhan na mga gutom na yata. Kanina pa kasi kami nandito. Natatawang sabi ni Larry. Ayos lang. Enjoy your day with them, pare. It was nice to see you and nice meeting you din, Annie. Ikinagagalak din kitang makilala. Salamat. Magalang na sabi ni Annie. Nang magpaalam na ang kaibigan ni Larry, ay nagtungo na sila sa restaurant. Pasensya ka na. May nakakita po tuloy sa atin nakakahiya. Nakayukong sabi ni Annie. Bakit ka humingi ng pasensya at ano namang nakakahiya doon? Kunot noong tanong ni Larry. Naisip ko lang na nakakahiya na may nakakita sa iyong kasama mo isang katulad ko lamang. Namumula na sa hiya mga pisngi ni Annie. Of course not. Proud ako na kasama kita. Proud akong ipakilala ka sa mga tao, kahit sino pa makasalubong ko. Siyempre po, dahil si Ma'am Julia nakikita nilang kasama mo tapos makikita nila ako, baka isipin nila kayo na masama. Dagdag pa ni Annie. Maganda lang si Julia. Ikaw, maganda na, mabuti pang kalooban. Kaya nga hindi ko maiwasang mahulog ang loob ko sa'yo. Masyado po tayo magkalayo. Napakatayog ng iyong estado at ako naman ay nasa laylayan. Hindi naman importante yan. Hindi yan mahalaga para sa akin. Sa puso ko tumitingin. Nakita mo naman nangyari sa akin, di ba? Nagkasakit ako na akala ko wala ng lunas. Halos wala ng lahat ng tao sa akin. Kasama na si Julia. Pero sino lang ba nanatili? Ikaw at ang mga anak mo. Isang linggo matapos magpahinga si Larry, ay pumasok na siya sa opisina at sinalubong siya na masayang welcome ng kanyang mga empleyado. Back to normal si Larry maliban kay Julia na palaging bumibisita sa opisina. Pagka-uwi sa bahay ay kinausap ni Annie si Larry. Sir, ngayon po magaling na kayo. Gusto ko po sana magtrabaho para sa pamilya ko. Magaling na po ako at bihira ng sumpungin ang hika ko. Kayang-kaya ko na po magtrabaho sa labas. Nakakahiya po kasi na narito kami, hindi nyo naman kami kaano-ano. Ayaw na ba ninyo dito kasama ko? Hindi naman po sa ganun. Napamahal na nga po kayo sa mga bata. Kaya lang po, hindi naman ninyo kami responsibilidad habang buhay. Malaki na naitulong niyo sa amin, kaya kami nakaahon sa hirap. Hindi ba ako napamahal sa'yo? Hindi nakaimik si Annie. Naikwento po sa akin ni Mang Ambuan tungkol kay Ma'am Julia. Paano po kung bumalik siya? Paano po kung gusto niyang ituloy ang kasal ninyo? Hindi mo sinagot ang tanong ko. Ako ba ay napamahal na rin sa'yo? Yun lang ang gusto kong malaman ngayon. Hindi naman nakaimik si Annie. Hinawakan ni Larry ang kamay niya at muling tinanong. Sa'yo nakasalalay ang sagot na marami mong tanong. Hindi po ako bagay sa inyo. Napakalayo ng agwat natin sa buhay. Galing ako sa mahirap na pamilya at wala akong pinag-aralan. Meron pa akong 3 anak. Sino po bang magmamahal sa akin? Mahal kita. Wala akong pakialam kung mayaman o mahirap ka o kung may mga anak ka na. Ang importante sa akin ay masaya ako kapag kasama kita. Kung ano ako kapag kasama kita,
Nagiging mabuting tao ko dahil sa'yo. You make me want to be a better person. Ang sweet naman, sabi ni Annie. Lihim naman kasing mahal na rin niya si Larry. Kung talagang gusto mong kumita ng sarili mong pera, dito ka na lang sa akin magtrabaho. Personal assistant ko. At tumayo na si Larry para pumunta sa opisina niya sa bahay. Matagal na rin niya itong hindi napupuntahan. Magsimula ka na ngayon. Sumunod ka sa akin. Ito ang opisina ko dito sa bahay. Pakilinis mo ito at madami akong gagawin dito. 30,000 a month ang sweldo mo dito. Siguro naman ay kasya na sa inyong mag-iina yun. Libre naman kayo sa pagkain at sa lahat ng kailangan ninyo. Kapag nakaipon ka na at pareho pa rin ang nararamdaman mo, saka na lang kayo umalis. Ramdam ni Annie ang galit sa puso ni Larry. Wala siyang magawa kung hindi yan sumunod. Hindi niya masagot ang tanong ni Larry kung mahal na niya ito dahil hindi pa siya sigurado. Kamamatay lang ng kanyang asawa kaya hindi pa siya handang magmahal muli. Araw-araw nililinis ni Annie ang opisina na yon. Minsan ay nakita niya ang litrato ni Julia sa ibabaw ng lamesa niya at mukhang sosyal. Malayong malayo ako sa ganda niya. Naabutan si Annie na hawak niya ang litrato. Kinuha ni Larry ito sa kanya at biglang itinapon sa basurahan. Nakalimutan ko sabihin sa'yo na itapon ang hindi mahalaga sa opisina ko. Magmula noon ay parang naging masungit at formal si Larry. Hindi na nakikipagbiruan kahit sa mga bata. Nanghinayang si Annie dahil naging malapit na rin talaga siya kay Larry. Naging malamig ito sa kanya at namimiss na niya ang kanilang kwentuhan at pagkain ng sabay. Wala ba akong utang na loob at tinanggihan ko si Sir Larry? Tanong niya kay Mang Ambo. Hindi naman siguro. Iniwan kasi siya ni Julia at ngayon naman ay parang tinanggihan mo naman. Ang mabuti ay mag-usap kayo. Sagot ni Mang Ambo. Hindi naman po siya naliligaw sa akin eh. Tinanong lang niya kung mahal ko na siya at hindi po ako sumagot dahil hindi pa ako sigurado. Ganun na rin yun. Parang sinabi mo na rin na hindi mo siya mahal. Sabi ni Mang Ambo. Dahil sa sinabi ni Mang Ambo, ay pinilit ni Annie na magpakita ng mabuti kay Larry. Naging malambing na siya at mas maisikaso kaysa sa dati. Sir, gusto niyo ba ng kape? Dadalan ko kayo dito sa opisina. Nagkape na ako. Pero kung makakapagpasaya sa'yo sige, dalan mo ako ulit. Ay, sorry po, nakalimutan ko. May ipapagawa pa kayo sa akin, sir? Wala na, basta umpo ko na lang dyan sa silya sa tabi ko. Tignan mo tong ginagawa ko para matutunan mo. Sige po. Habang tinitignan niya ang ginagawa, ay hindi maiwasan ni Annie na tumingin sa mukha ni Larry at napansin niya yon. Hindi ka matututo kapag sa mukha ko ikaw nakatingin. Sorry po, mas maganda po kasi tignan ang mukha niyo, sir. Pero hindi mo pa rin ako mahal. Hindi mo ako kaya mahalin, hindi ba? Hindi naman po sa ganun, sir. Malaki pong agwat natin sa buhay tsaka kakamatay lang po ng asawa ko. Parang hindi pa ako handa. Sige, sabihin mo lang sa akin kapag handa ka na. At sabay ngumiti na si Larry. Nabuhayan nito ng pag-asa na malamang ang tunay na dahilan ni Annie. Isang gabi ay nagulat sila dahil dumating bigla si Julia nang walang pasabi. Yumakap ito kay Larry at humalik. Nakita ito ni Annie. Hindi niya malaman kung bakit may kirot siyang naramdaman sa puso niya. Narito na yung kinakatakutan niya. Ang dumating ang unang minahal ni Larry. Nakabalik ka na pala mula sa Singapore. At mabuti naman at magaling ka na. Pwede na siguro nating ituloy ang kasal natin, Larry. Masayang sabi ni Julia kay Larry habang yakap-yakap pa rin niya ito. Kasal? Anong pinagsasabi mo, Julia? Nasaan ka nang kailangan kita? Iniwan mo ako, hindi ba? Sabay alis na mga kamay niya sa pagkakayakap nito. Patawarin mo na ako, Larry, my love. Hindi na kita iiwan kahit kailan. Bigyan mo pa ako ng second chance. Hindi na kita kailangan, Julia. May mga anak na ako at fiancé. Ano? Nakakita ka na agad ng kapalit ko? At ang mga batang kalye pala ay nandito pa? Sigurado ako na sinasabi mo lang yan para tumigil na ako. Sabi ni Julia na galit na galit. Lumaya si Julia na may pagbabantang hindi pa sila tapos si Larry. Matapos ang pag-uusap nila, ay pumunta sa opisina niya sa bahay si Larry para ikandado ito pero nandoon pala si Annie at nagliligpit. Oh, gabi na, nandito ka pa. Sasarduhan ko na sana ito eh. Napakaganda pala ni Julia sa personal. Bakit hindi ka pumayag na magpakasal? Nangangako naman siya magbabago na. Narinig mo pala lahat at siguro nakita mo rin ang ginawa sa akin. Narinig mo sabihin ko na may mga anak na ako at fiancé.
Oo, narinig ko lahat. Ako ba yun? Meron pa bang iba? Kaya lang, hindi pa ako nagpo-propose hanggat hindi mo sinasabing handa ka na. Naiinip na nga ako eh. Siguro, handa na ako kasi nasaktan ako na makita ko niyayakap ka ni Julia at hinalikan. Gusto ko sana na ako yung yayakap sa'yo. Yayakapin na sana ni Larry si Annie nang dumating ang 3 bata para mag-good night. O sige, isama niyo ng nanay niyo at matulog na kayo. Alam niyo bang istorbo kayo? Halakhak ng binata. Papasok na sana sila nang biglang bumalik na naman si Julia. Wow, happy family! Sarkastikong sabi nito. Nandito ka na naman. Akala ko ba umalis ka na? Papalitan ko ng mga lock sa bahay na to dahil sa tingin ko, hindi mo naman ibabalik yung mga susing nasa iyo. Hindi na kita nobya, kaya hindi pwedeng basta-basta ka na lamang pumasok dito sa pamamahay ko. Galita sabi ni Larry. Napaka-harsh mo naman. Sino bang ipinagmamalaki mo? Itong katulong na to? Malditang sabi ni Julia. Hindi po katulong ang nanay ko dito! Galita sabi ni Val. Ah, hindi ba? Sorry ha, mukha kasing katulong eh. Panunuya ng dalaga. Stop it, Julia. Hindi mo pwedeng pagsalitaan ng masamang babaeng mahal ko. Saway ni Larry. Kadiri, basura talagang ipinalit mo sa akin. Isang malaking insulto to sa akin, Larry. Galita sumbat ni Julia. Sa kanya, magiging malaking insulto kapag ikinumpara sa'yo dahil maaaring hindi siya kasing yaman mo pero may mabuti siyang puso. Dagdag pa ni Larry. Hindi ako papayag na basta mo na lamang akong iwan. Hindi pa tayo tapos at mananagot ang babaeng to sa ginawa niyang pagsira sa atin. Banta ni Julia. Wala siyang sinira dahil iniwan mo na ako nang dumating siya. Paalala ni Larry. Pero nandito na akong muli. Bakit hindi na lamang natin ayusin to? Git pa ni Julia. Hindi naman pwedeng iwan mo ko at babalikan kapag maayos ang lahat. Huwi ka ni Larry. May araw ka rin sa akin, babae ka. Sigaw ni Julia at saka padabog na umalis. I'm sorry, you had to go through that. Ayos lang ako. Ang mahalaga sa akin ay wala naman akong inaapakan tao dahil malinaw na siya naman palang nang iwan sa'yo noon at saka huwi ka ni Annie. At saka ano? Mahalaga sa akin na mahal mo talaga ako at handang ipaglaban kahit kay Julia pa. Emosyonal na sabi ni Annie. Ibig sabihin ba nito, tinatanggap mo ng pagmamahal ko? Tanong ni Larry. Oo, tinatanggap ko na. Mahal na mahal din kita kasi, Larry. Pag-amin ni Annie. Salamat naman at sa wakas ay nagtiwala ka na rin sa akin. Salamat sa pagmamahal mo at pangako na hindi ka magsisisi sa desisyon mo. Nakangiting sabi ni Larry. Bigla namang bumalik ang mga bata at tuwan-tuwa sila dahil narinig nila ang pag-uusap ni Larry at ng kanilang ina. Pakiramdam nila ay nagkaroon na sila ng buong pamilya. Niyakap ni Larry si Annie ng buong higpit. Sa wakas, ay naamin na rin nila sa isa't isa ang kanilang totoong nararamdaman at natapos na rin ang pagtatago nila ng kanilang saloobin. Naging maayos naman ang kanilang relasyon. Dumaan ng halos 1 taon na ganoon lamang ang kanilang sitwasyon. Masaya at kontento. Saan tayo pupunta? Gulat na tanong ni Annie. Isang gabi ay sinama ni Larry si Annie sa kanilang party sa opisina. Gabi ang party kaya bago pumunta doon, ay dumaan sila sa isang shop para bumili ng magandang damit si Annie. Sa party ay siya lang ang naka-party dress, kaya nagtaka siya kung may party nga ba. Tinawag ng sekretaryan lahat para magsama-sama sa iisang lugar. Biglang lumuhod si Larry sa harap ni Annie at nag-propose. Annie, handa ka na bang makasama ako sa habang buhay? Emosyonal na tanong ng binata at naluluha pa nga ang mga mata nito. Sure ka na ba dyan? Tanong ni Annie. Oo naman, I hit rock bottom. Bagsak na bagsak ako na. Magkasakit ako pero hindi mo ako iniwan. Bago sa inalagaan at minahal mo pa ako. Kaya gusto kitang mahalin at alagaan sa araw-araw ng aking buhay. Madamdaming sabi ni Larry. Yes sir, ay Larry pala. Handang-handa na ako. Biro ni Annie. Nangingilid ang mga luha nito pero tuwan-tuwa dahil matagal na rin niyang nais maikasal kay Larry pero ayaw naman niyang maunang magtanong. At nagpalakpakan ng lahat habang binuhat naman ni Larry sa Annie. Nagdiwang sila sa opisina at lahat ng empleyado ay masaya para kay Larry.
Alam naman kasi nila ang pinagdaanan ni Larry sa pagkakasakit at sa dating nobya na si Julia, kaya ngayon ay masaya sila para dito. Pag-uwi ay sinabi nila sa tatlong bata ang nangyari. Kailangan di kasama kayo magplano sa kasal, ah. Kasal agad? Gulat na tanong ni Val. Oo, para maampun ko na kayo ng legal. Hindi na Tito Larry ang tawag niya sa akin, kundi Daddy Larry na. Yay! Sabay-sabay na sigaw na tatlong bata. Nang silang dalawa na lang sa sala, ay niyakap ng mahigpit ni Larry si Annie. Wala na yung halos buto at balat na katawan nito. Wala na rin yung Annie na nag-iisip na malayong agwat nila sa katayuan sa buhay. Yakap niya yung Annie na handa siyang samahan habang buhay. Yakap naman ni Annie yung Larry na walang inisip kundi ang kapakanan ng ibang tao. Yung nagmamahal ng tunay kahit sa mga batang hindi niya kadugo, pero tinuring niyang tunay na sa kanya. Nakita na nga ang araw ng kanilang kasal. Inayos nila agad ang mga kailangan para sa araw na yon. Napagkasunduan din nila na pagkatapos ng kasal ay ang adoption naman sa mga bata ang susunod nilang gagawin. Are you happy, love? Malambing na tanong ni Larry kay Annie habang nagsusukat ito ng mga wedding gowns. Hindi ako happy. Sobrang happy, pwede pa. Halakhak ni Annie. Kinabahan naman ako. Akala ko hindi ka masaya. Biro ni Larry. Walang oras na hindi ako masaya basta kasama kita at ang mga bata. Ganyan din naman ako. Ay, natatakot lang ako. Minsan bigla akong magising na wala ka na at isang panaginip lang pala ang lahat ng to. Hindi ako mawawala. Kung ikaw ang para sa akin at ako'y para sa'yo, wala makakahadlang. Sino bang mag-aakala na magkakakilala tayo at magbibigkis pa tayo? Sa tingin ko, talagang nakakama tayong dalawa para sa isa't isa. Destiny, kumbaga. Alam ko naman, hindi ko lang maiwasang kabahan minsan. Paano kung biglang may tumulong para sirain ang pagmamahalan natin? Naupo si Larry sa tabi ni Annie. Hinawakan niyang kamay nito, tinitigan sa mga mata. Walang mangyayaring masama. Magtiwala ka sa akin. Mahal kita, mahal mo ko, at mahal natin ang mga bata. And we have God in the center of our relationship. So what else can go wrong? Kailangan, i-enjoy mo tong panahon na to. Dapat masaya tayong pareho. Sige na nga. Mapapanatag na ang loob ko. Sige na, mamili ka ng damit mo dyan. Pupuntahan ko lang sandali ang mga bata at baka masyado nang naglilikot. Baka palabasin pa tayo ng manager dito. Biro ni Larry. Tumayo ito, tumalikod kay Annie. At saka pinuntahan ng mga bata na panay ang takbo sa loob ng shop na yon. Habang naglalakad si Larry palayo, ay nakatitig lamang si Annie sa kanya at nakangiti. Salamat po, Lord. Instant pansit canton lang naman ang hinihingi ko. Pero special palabok ang binigay mo sa akin. With toppings pa. Natatawang sabi ni Annie sa kanyang sarili. Napakasaya ng lahat. Excited ang mga bata dahil iyon ang araw na magiging official na pamilya na sila. Kitang-kita rin nila kung gaano kasayang kanilang ina. Papa Jesus, thank you po. Binigyan niyo po kami ng pamilya. Salamat po sa mabait na tatay. Malakas sasabi ni Dan habang nagdarasal. Bilisan mo, malapit na tayong mulakad. Sabi naman ni Val. Excited ang mga bata at ilang sandali nga ay naglakad na sila papunta sa altar. Iyon na naging paglalakad ni Annie. Naluluha ang mga bisita dahil alam nila ang kwento na mag-iina. Napakarami nga nilang pinagdaan ng hirap, pero mapala din sila dahil ngayon ay masaya na ang magiging pamilya nila. Alam din nila ang kwento ni Larry at alam nilang deserve niya si Annie. Nasa altar na si Annie at inalalayan na ito ni Larry nang bigla naman dumating si Julia. Akala niyo ba magiging masaya kayo? Sinira niyo ang buhay ko. Ikaw na babae ka. Inagaw mo nobyo ko. Pasigaw na sabi ni Julia. Nagulat naman ang mga tao at napatingin sila sa dalaga. Nagbulong-bulungan ang mga bisita. Karamihan kasi sa mga bisita ay mga kaibigan nila ni Larry at mga empleyado. At alam na mga ito na si Julia nang iwan. Iniwan mo ako sa pinakamahirap na bahagi ng aking buhay. Tinalikuran mo ako nung kailangan kita. Ikaw ang nagbukas ng ating relasyon, kaya hindi ko maintindihan kung anong ikinagagalit mo. Galit na sabi ni Larry. Maari pa nating ayusin ang ating relasyon. Pwede pa nating ituloy ang ating kasal. Umiiyak na sabi ni Julia.
Bakit naman ako magpapakasal sa taong hindi ako kayang panindigan at alagaan? Iniwan mo ako nung may sakit ako. Paano kung kasal na tayo at magkasakit ako ulit? Iiwan mo ba ako ulit? Ang babaeng sinasabi mong nanira ng ating relasyon ay siya na natili sa akin tabi ng mga panahong wala akong lakas. Siya naging lakas ko. She was there when I had no one. Kaya naman siya mahal ko. At siyang mamahalin ko sa araw-araw ng aking buhay. Siyang pagsisilban ko hanggang sa pagtanda ko. Siya lang ang karapat-dapat sa aking pagmamahala. Madamdaming sabi ni Larry. Walang diya kayo! Magsama kayo! Dumating naman ang security at mga tauhan ng events coordinator at nilabas nila si Julia. Humingi sila ng paumanhin sa mga tao at sa kanila tinuloy ang kasal. Huwag ka na matakot. Nandito lang naman ako. Wala masamang mangyayari sa'yo. Bulong ni Larry. Salamat, dahil alam kong mahal mo ako. Pabulong din ang sagot ni Annie. Pagkatapos ng kasal ay tumuloy sila sa reception. Naging mahigpit ang seguridad para siguradong hindi na muling makakapasok si Julia. Parang nakalimutan na rin naman ng mga tao ang nangyari at lahat sila ay nagdiwang. Lahat sila ay masaya para sa bago mag-asawa. Lahat naman ay sumang-ayon sa sinabi ni Larry. Si Annie ang karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Ito ang taong nanatili sa kanyang tabi nung panahong may sakit siya. Buhay nga ng tao. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari kinabukasan o sa hinaharap. Importante na handa tayo. Importante na palaging magdasal at pumili tayo ng taong tama para sa atin. Isang tao na hindi tayo iiwan kapag kailangan natin sila. Kagaya ni Annie. Kaya naman deserve niya ang lahat ng magagandang bagay na nangyari sa buhay niya. Si Annie naman noon ay hirap na hirap kasama ang mga anak niya. Halos wala silang makain. Pati nga ang kalusugan niya ay napabayaan na. Pero lahat ng kabutihan ng kanyang puso ay bumalik din naman sa kanya. Naging maayos at naging magaan ang buhay nilang mag-iina. Sa bandang huli, ay naging masaya pa rin silang lahat. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli! Paalam! Ako si Larry.